Good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, tanghali, hapon, o anumang oras sa inyo ngayon. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us share the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. At salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ano bang ating topic ngayon? Impeachable officers. Impeachable officers. Impeachable officers, President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, Civil Service Commission, Commission on Elections, Commission on Audit, Ombudsman. Yan, kung sino may nakaupo dyan sa tinatawag na Constitutional Commission, kasama ho sila dyan sa tinatawag na impeachable officer. So, tuluyan ko lang, i-review ko lang kahapon regarding pala doon sa nag-file or kung sino man yung mag-file. Ang sabi ng rule sa impeachment, at saka sa Constitution, sa Article 11, Section 2, kahit sinong mag-file doon. However, may specific na kung sino mag-initiate. Ano ba, nag-file ka sa House of Representatives or Congress, ang mangyayari niyan, ipaprocess nila doon. However, siguro sa nakikita ko, kahit sino hong mag-file at kahit gaano karami yan, siyempre, basahin natin dito sa ipopost ko na lang din. Ipopost ko din yung na-prepare ko na kagabi pa. Dahil kagabi gusto ko sanang mag-live, alanganing oras na at natutulog na kami rito yung ibang kasama ko. Live pa ba ako? Mag-lab muna ako. Yan. Pinost ko na. Ang bagal ng internet. Ang sabi ng Article 11, Section 3 to 5, Section 3, basahin ko lang. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ito siguro sa nakikita ko, kasi maalala ko pala kagabi, nagbabasa ako ng mga news, nagpost yung isang congressman, si Congressman Duterte, Pulong, kung ano-anong mga nakita niya siguro doon, napansin niya kasi base doon sa mga previous ba. Kasi ang sabi niya, pag nag-file ng impeachment tapos alanganing impeachment na naman iyan, ang mangyayari under sa policy, sa rules, kailangan isang lang sa konstitusyon, kailangan isang impeachment complaint lang ang ipapasa sa loob ng isang taon. So ang sabi niya, mangyayari, matatagalan ito. So sa akin naman kagabi, dahil nag-iisip din ba tayo, naghanap din ako, gumawa din ako ng comment. Kukunin ko lang yung comment ko rito saglit Naglagay ako dito kagabi ng opinion ko. Hanapin ko lang yung pinost ko. Ang sabi ko kasi doon, it doesn't matter kung ilan at kung sino man yung mga nag-file na yan, kahit tambakan nyo pa dyan. Ito, nakita ko na. Yun. Nakita ko na. Yan yung opinion ko. Basahin ko lang opinion ko It does not matter whether who filed or how many
complaints filed against any impeachable officers. A filed complaint or complaints shall be determined by the House of Representatives whether a complaint have substantial merit or merits for impeachment. Yan. Kasi gaya nga ng na-post ko rito, ito, sa Article 11, Section 3 to 5, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases. That's a paragraph 1. Paragraph 2, open paren, 2, close paren, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House. So dadaan pa naman sa proseso yan eh. So siguro, ma-share ko lang sa aking Facebook Live at saka sa mga followers ko kung makarating man itong aking Facebook Live kay Congressman Pulong Duterte. Sir, Congressman, hindi naman ako namumulitika. Ang akin lang masabi, siguro you should not worry too much kung alimbawa yung penal na impeachment complaint alanganin man, kulang man, kung ano man yan ang problema dyan, dadaan naman sa proseso iyan ng Congress. Tama lang din na siguro dahil may tinatawag kang parliamentary immunity, in-inform nyo na yung tao kasi sinundan ko nakita ko yung post nakita ko yung post, nirepost ko din. Pero nilagyan ko din ng comment ko. Tulad nito, isang impeachment kada taon. Yan. Quote, isang impeachment lang kada taon, unquote. Abogado ni First Lady Liza, haharangin ang seryosong kaso versus PBBM. Pulong Duterte. So, dadaan naman sa Congress yan may tinatawag naman dyan na proseso. So, gano'n naman yun. May deliberation naman yan yung i-post ko na lang din lahat siguro. So, yun lang yun. May tinatawag naman yan na dadaan pa naman sa Congress yan at ang Congress ang magdedetermine or mag-initiate ng rules of or impeachment charges. So, halimbawa, kung ako congressman, sige, i-file nyo lang kasi dadaan naman sa proseso natin yan. Tayo pa rin naman yung mag-i-initiate. Hindi yung tama yung nag-initiate, merong nag-file. Pero sa procedure, ang may sole authority pa rin dyan, yung sabi nga kanina dito, sa Article 11, Section 3 to 5, the exclusive powers to initiate is the House of Congress. So, dadaan pa rin naman sa procedure yan, sa proseso yan So, kung ako halimbawa, hindi na ako mag-worry doon. Sige, welcome, mag-file kayo. Kasi pag makita naman natin siguro yan na base doon sa rules, paano ba natin sabihin ito? Lack merit
if a complaint for impeachment filed lack merit, hindi magpa-prosper yan. Ganun ho. Tulad nito sa impeachment rules, involve the House initiate. Itong ayaw ko nawawala bigla Ito. Impeachment rules involve the House initiating charges or the articles for offenses like bribery, treason, or betrayal public trust requiring a simple majority vote. Yan ang kahapon ang sinasabi na 1/3. And then the Senate holding a trial with a 2/3 vote needed for conviction. Pag pumasa na, umakyat na doon sa after ng process diyan sa House of Representatives, na process na, may merit na, ipo-file sa Senate para sa trial. Ita-trial na para sa impeachment. So the process ensures accountability for high officials, balancing legislative power with due process. Yun na. Lagi hong maririnig natin diyan yung due process or lagi nating mababasa yung due process. Ibig sabihin yung proseso basta pag-file, kailangan ma-suffice iyan. Kasi pagka hindi, halimbawa, nagkaroon ng lacking doon tulad doon sa previous dati, yung kay Vice President Sara Duterte, 4 nga yung final doon kumbaga sobra-sobra na iyon. Within those 4 complaints, merong problema sila doon, nagka-problema. Una, nag-lack merit, tapos nung final nila, siguro na i-process na nila yon. So 1, 2, 3, 4, lahat yun na i-process. Kaso lang, ang nangyari, hindi pa natapos yung number 1, hindi pa natapos yung number 2, at hindi pa natapos yung number 3, meron na kaagad number 4. At ang gustong mangyari, yung number 4 yung uunahin. Doon pa lang nagkaroon na ng violation yun sa procedural breach. Hindi pwede yun. Ang tawag nga dyan unconstitutional. So ganun ho siya. Okay lang ho, tanggapin mo. Halimbawa, i-receive mo yung copy, i-receive mo yung complaint. Pero dadaan pa naman sa proseso yan nakasaad naman sa Article 11, Section 2, na sole ang Congress ang mag-process niyan or mag-initiate. Teka Again sino yung impeachable officers? President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission. Sino yon? Yung sa COA, yung nakaupo din sa COA. CSC. Ang tawag siguro dyan, chairman, secretary, ano pa man. COMELEC, yan, sa ombudsman. Okay? Yan ang pwedeng i-impeach. The rest siguro, pwede kang baklasin na lang kasi tulad yan, iba mga appointed lang. Yun, baklas. Ako hindi naman ako appointed, re-enlistment ako Order ng sigaw lang sa amin yan Yung special order, yun ang sirkulasyon naman sa amin. Pero siyempre may mga kasama iyan tulad sa akin. Hindi naman ako impeachable officer. Binaklas na lang ako without the due process In short, binraso na lang. So yung mga ganong bagay, nagkaroon ng violation din doon. So ang akin na lang, bakit ako nag-aaral at naikukunik ko lagi itong status ko naman, hindi naman ako impeachable officer. Ang akin process, there was a failure or due process was not consummated. So ganun yun. Meron ba akong constitutional right? Meron. Nasa Article 3, the Bill of Rights. So constitution yun. Constitutional rights ko, diniprive ako, binayolate yun. So ano pa ba? So tuloy ko lang sa impeachable officers, yun na nga, nakasabi kan, yung nabasa na natin, kababasa lang. Yung impeachable officers, sino yun sila ulit? President, Vice President, members of the Supreme Court, Chief Justice, Associate Justices, ganun.
Members of the Constitutional Commission. Sino yon? COA, CSC, COMELEC, and the Ombudsman. Yan yung mga impeachable officers. Bakit sila kailangan i-impeach? Under sa 1987 Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers, Section 1, states, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. So, yun lang yun. Titingnan na naman natin ngayon, again, i-refresh natin kung ano ba yung grounds for impeachment. Ito. Grounds for impeachment. Culpable violation of the Constitution, breaking constitutional laws or duties, treason, betraying one's country, yan ang pagtatraidor. Siyempre, follow ka agad yan, pasok ka agad yan. Bakit? Public trusted, ano bang tawag ng public trust doon? Bakit ba may suffrage tayo? Yung suffrage yung pagboto. Bakit ba binuto ka ng tao? Nangako ka, tumiwala ka, sumumpa ka Anong tawag mo doon na hindi mo ginampanan, hindi mo tinupad? Di pagtatraidor, taksil. Ganon, taksil. Yung treason, pasok ba kaagad? Ganon yun Betrayal of public trust, ganon na yun. Betraying one country, treason din yun. Pero may specified yan na kaso sa treason, pero yan, lalabas yan. Siguro after ng may mga, ayaw ko na lang banggitin muna. Basta lalabas yung treason na yan. So, meron pa, bribery. Offering or accepting bribes. Ito naman sa Graft and Corrupt Practices Act na naman ito. Tapos, graft and corruption, dishonest or fraudulent conduct often involving public funds. Other high crimes, serious offenses against the law. Yun kagabi yung nabanggit natin, yung mga high crimes, yung mga rape, yung sa sinasabi doon, constitutional law, tsaka penal laws. Yun yung mga high crimes doon na nakasaad. So, i-repress na lang. Tapos, ano pa ba? Yan. Ang next is betrayal of public trust, abuse of power or dereliction of duty. Sa loob ng 3 taon anong nangyari? Siguro nakita ng mga nag-file ng complaint, kaya nag-file sila ng impeachment complaint sa presidente. Before kay president, nag-file din sila kay Inday Sara, yung vice president natin ngayon. So, bahala na sila. Congress naman ang mag-determine yan Yung may exclusive power dyan na mag-initiate ng rules of impeachment tsaka procedure niyan or process niyan. House of Representative. So, yun lang yun. So, ito pa. The impeachment process. The impeachment process and general terms or general steps. Initiation, House Committee Review, House Vote, Senate Trial, Evidence and Argument, Senate Vote. Yun na yun. So kagabi, nabasa naman natin regarding dun sa Senate vote. Pag presidente involved na ini-impeach, nandun yung Chief Justice ng Supreme Court. Kung hindi, lang yung Senate President lang. Okay, baka may tanong kayo So far, kung nagbabasa din lang naman kayo, hindi na siguro magtatanong yan. Enough na si Google Okay? Ito lang yung akin. Sa process, may tinatawag dito na initiation. A verified complaint is filed by a member of the House or a citizen with the House member's endorsement. So, pag ma-verified ang complaint, dumaan sa tamang proseso,
may 1/3 votes, yun, ipapile na ngayon yun. Tsaka pagdating pala sa Senate, kung itatrial na yung impeachment, ang prosecutor doon or yung prosecution doon, yung taga House of Representative. Okay? At least makita nyo, sabay-sabay tayong nag-aaral, sabay-sabay tayong nagbabasa. Halimbawa, natututo tayo pare-parehas. So, meron ditong binabanggit sa process na House Committee Review, colon. Ano itong House Committee Review? Oy, shoutout pala sa viewers sa inyo saglit lang tuloy ko lang. So again, ano itong House Committee Review? House Committee Review, colon, the complaint goes to the House Justice Committee. Hindi lang pala dahil nag-file meron pa kaya meron Justice Committee, ibig sabihin may committee, may chair yan dyan at may mga members. So ito na nga, sabi niya, House Justice Committee for hearings and a report. So kailangan ma-suffice ito. Kailangan yung complaint na i-file substantial, merits an impeachment. Kasi dadaan naman sa House Justice Committee. Sila ang magpa-process yon, hearings, and gagawa sila ng report. After ng hearing tsaka ng report, substantial yung impeachment complaint, mangyayari niyan House vote. So House vote, colon, the full House debates, the full House of Representative debates and votes. Ilang votes bang kailangan doon pag na-suffice na halimbawa ng House Justice Committee for hearings tapos nagawa na ng report, meron pang tinatawag na House vote. Ilang vote ang kailangan? 1/3. 1/3 lang. Sa Senate, ilang vote doon? Sa trial, ilang vote doon ang kailangan para ma-impeach yung impeachable officer base doon sa impeachment complaint? 2/3. Okay? 2/3. Yun naman ang pinagkaiba doon sa Senate. At pagdating sa Senate, again, ang prosecution doon is the House of Representative, kung sino man yung representative nilang maging prosecution doon, representante nila. Okay? At least tayo nagsusumikap tayo para matuto, para makatulong din sa inyo, sa aking mga viewers. Hindi tayo mang-bash lang na mang-bash. Again, bakit ba na-itackle ko ulit ito? Ang title ko naman ngayon, impeachable officers Di po ba? Hindi naman yung impeachment kasi kahapon impeachment. Dahil nga ma-refresh ko lang kayo, nairita ako dun sa tanong ng isang journalist ba? Ano ba yung impeachment documents para mag-file ng complaint? Yun na nga, ginagawa talaga tayong tangang mga tao. Hindi ganun. Ito, baka sabihin nyo, interpretasyon mo. Hindi ito interpretasyon. Itong sinasabi ng procedure. Kahit magbasa ko kayo ng file, yan yung sinasabi ng batas. Kaya nga ang definition ng law, again, the definition of law is, quote, right is always given, unquote. Yun ang nabasa ko sa ibang sources. However, yung source ko na pinagkuhanan nun, wala sa akin. Kasi yung mga libro ko, wala na sa probinsya. Pero yun siya, yung law. So, kung gusto nyo pang pag-aralan ulit yung law, again, puntahan ninyo ang etymology or ang sinasabi na origin, beginning, para makita ninyo kung saan galing. Kasi kung scientific name, di Greek, mga Grego, di ba? Tulad yan sa Carcharodon, Carcharios. Ano yun siya? Great White Shark. About sa law naman, the Romans naman yun. Sila naman sa mga batas. So, ito, titingnan natin dito yung House Justice Committee. I-search ko muna. Na-intriga ako Habang nagsisearch pala ako, may mga na-post na ako dyan. At least basahin nyo na lang din. At kung hindi kayo kontento, i-search nyo na lang din. At kung meron kayong tanong, i-post nyo na lang specific nyo pasuyo na lang.
Yan, tinanong ko ngayon si Google dito kung House Justice Committee sa Philippines. Ito naman ang sagot ni Google. Ang daming sinagot ni Google eh. What is the purpose of the House Judiciary Committee? Ito sabi ni Google The committee is responsible for considering and reporting legislation related to these areas as well as conducting oversight of the executive branch and the federal judiciary. The committee also has the authority to impeach federal officials including the president and to consider articles of impeachment. Yun na nga sinasabi regarding nung kanina sa sinasabi na House Judicial Committee or Judiciary Committee, yung sinasabi nilang report. Ano yung report? If a complaint filed merits an article of impeachment. What is the role of the House Committee? The House Committees consider bills and issues oversee agencies, programs, and activities within their jurisdiction. Ang dami niya sinasabi. I-specify ko na lang siguro dito what is the role of the House Justice Committee on impeachment. No? Role of House Justice Committee on impeachment. Yan. Kasi dami nyo nilalabas eh. Yun na nga kanina, isa na sa nabasa natin doon, yung silang gagawa ng report. Tapos pagdidebatehan ng buong ng buong House of Representatives, magkakaroon sila ng boto. So ganun lang 'yon. So ang sabi nga lagi diyan binabasa is a political trial. So again, basahin ko dito sa impeachment process, general steps or procedure. Initiation, a verified complaint is filed by a member of the House or a citizen, open paren, with a House member's endorsement, close paren. House Committee review, yun. The complaint goes to the House Justice Committee for committee review, for hearings and reports. Ayan na. Hindi madali. So, aking panawagan lang siguro kay Congressman Pulong Duterte, sir, hindi man sir ako abogado, hindi man ako congressman, sir ang akin lang, pagkadiinan natin, sir, siguro, total, andyan ka naman, ikaw yung may kapangyarihan, procedure, yun lang po akin, procedure. So, siguro, since na ito'y politika, may tinatawag yaman na ethical standard or code of ethics ang House of Congress. Hindi dahil sa galit ka halimbawa kay BBM, magboboto ka na lang na sige, tuloy ang impeachment. Ang nakasaad kasi sa impeachment, sa rules of impeachment, may tinatawag na culpable violation of the Constitution. Those are the specific grounds. Anong specific grounds or grounds for impeachment? Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trusts. Yan ang mga grounds yan. Kung may merit naman, una tingnan natin, betrayal of public trust, meron ba? Ano bang ipinangako? Pera na tayo pera ako dito kung si President Bongbong Marcos at kung si Vice President Sara Duterte
Tingnan muna natin yung benchmark. Ano yung benchmark natin? Betrayal of public trust. Sino bang traidor doon? Meron ba? Kung meron no, alam nyo na, bahala na kayo. Yung akin lang, nag-aaral tayo dito are for academics purposes only. Tapos ano pa ba? High crimes. Malabo naman itong high crimes na ito. Okay? Pero yun lang muna ang ground natin. Titingnan lang natin dito, betrayal of public trust. Tapos, graft and corruption. Ano yung sa graft and corruption? In particular, dishonest acts for personal gain. Mayroon bang ginawa si President at si Vice President ng dishonest acts for personal gain? Especially with public funds. So, yun siya. So, bribery. Accepting gifts for or favors for official actions. May official actions ka may mga ginagawa ka dyan, trabaho ng bilang isang presidente o isang vice president, tumanggap ka ng bribe. Meron ba? So, ganun yun. So, parang malabo pero alam ko meron yan kasi dati naalala ko nagtrabaho ko sa isang grocery, binigyan nga ako, hindi naman ako binribe basta niregaluhan lang kasi ako masigasig ako noon at nakita ng may-ari ng naghahatid ng sutangon sa grocery. Pag nakita ko na may bakante, kukunin ko yung mga stocks doon, basta ilagay ko lang ng ilagay kasi ang akin naman, since na bakante naman yung display, yung shelves, i-refill ko ng i-refill kasi ang tinatawag yan sa pagiging sa stocks kalimbawa o sa display ka, tinatawag yan na first in first out. Ang principle ng first in first out is unahin mo i-display muna yung naunang stocks. Paano ka mag-display kung walang naunang stocks? So common sense iyon. Pag walang stocks, i-refill mo ng i-refill. In short, nakita ng may-ari ng sutangon doon sa grocery na masigasig ako. Tuwang-tuwa naman siya dahil nilagay ko lahat ng display sa display area doon. Wala na ibang stocks yun Kasi mabenta, mabili. Binigyan niya ako in short ng pagpapasalamat. So bribery ba yun? Well, siguro masabi mo na para bang it's a form of bribery. But then siguro, ang isang titingnan ko doon, wala naman akong binilik na pabor sa kanya. So that's it, does not merit na bribery. Titingnan ko siguro doon sa kultura nating mga Pilipino, ano bang sinasabi? Thank you very much. So nagpapasalamat siguro yung tao. Kasi nga, alos na display ko lahat ng stocks niya Kasi sila nagbabayad yan. Opo, may bayad yan So ano yung bayad? Pagdating sa display area, ilalagay sa bodega, may charges yan sila kasi kumakain ng space yan kumakain ng tao, kuryente, may mga security guard din yan, may bantay. So may charges talaga yon. So ganun ho. So yung bribery siguro mabigat-bigat din na usapin yan. Kasi halimbawa may lumapit sa'yo, binigyan ka ng ganito, tapos binigyan mo ng pabor, yun talaga. Graft and Corrupt Practices Act. You accept bribe Okay? Ano pa ba? Sa grounds for impeachment. Na-tackle na natin yung inuna ko yung sa baba, yung betrayal of public trust, other high crimes. So, pwera siguro sa high crimes lang. Punta tayo dun sa graft and corruption. Yon sa bribery. Sino bang nag-dishonest dyan? Meron ba? Sa graft and corruption? Siguro. Bribery. Yan. So, bahala na kayo. Hindi naman ako nagbibintang dito. Binabasa ko lang yung grounds for impeachment. Tapos, treason. Sino ba yung treason? Yung the acts of betraying the country like aiding enemies during the wartime. So, yan. Yung mga pagtatraidor na yan. Kaya nga sabi ko sa kasama ko dyan junior na junior siya, si Maasa dyan sa Human Resource Procurement Center. Ginawa niya ako ng kwento. Ang sabi ko, magbasa ka ng articles of war, baka in times of war, gagawin mo sa akin yung pagsisinungaling mo. Senior na senior ako sa'yo. Kalahati lang ng serbisyo ko, ang serbisyo mo. Ginawa mo sa akin yan. Hindi pa naman kita dito dinadrop name. Dahil kapwa kita na officer, makita mo na hindi pa kita dinadrop name dito. Napakabastos mo. So, ang pagtatraidor in times of war sa uniform service, firing squad. Traidor ka, traidorin mo kasama. Firing squad yan, sigurado yan. Gawa mo ako ng kwento, false information bigay mo. Mag-aral ka ng articles of war Iha. Wag mo akong class 2 ako, tandaan mo, pioneer ako dyan sa Coast Guard. Kaya sabihan mo ako na nag-a-apply ako. Ginago ako dyan.
Para mo malaman. Klase ka. So, yun yung treason ha. Traidor! Yan, mga ganun ba? So, ito specific grounds explained. So, yun na yun siya. Kailangan may culpable violation of the Constitution. Ano yon? Merong intentional and willful breach of constitutional provision. So, again, ang sabi nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, yung Constitution, basahin mo, akala mo tabloid newspaper lang, parang ganun lang. Hindi. Isa sa pinakamahirap na pag-aaralan yan, yung Constitution. Pero ang masabi ko lang, na-post ko naman dyan sa Facebook ko, itong may pinost ako dito Saglit lang Yung sa Gazette, the official Gazette, ito. Yan. Mag-lab na nga i-lab ko nga rin yon para ano. So, i-search na lang, meron ho yan sa official Gazette, yung 1987 Philippine Constitution. So, isa ho sa mga mahirap na pag-aaralan yan, pero madali lang ho yan kung gusto ninyo. May mga libro ho at may mga tinatawag na ano ba tawag nito? Para bang sa Bible may tinatawag na commentaries. Opo. Meron naman kasi mga libro. Ano bang tawag diyan sa ano? Ano bang tawag diyan sa legal comments? Siguro legal comments, Kasi meron akong libro dati nabasa. Naalala ko tuloy si Boy Divino, si late Boy Divino. Yan yung kaibigan ni dating House Speaker. Best friend yan ni dating House Speaker Alvarez. Congressman dun sa somewhere dun sa Davao. So mag-best friend yan si Congressman Alvarez at si Ernesto Boy Divino late. So nagpahinga na yung kanyang kaibigan si Ernesto Boy Divino noong 2010. Si Ernesto Boy Divino, bakit ba nabanggit ko rito? Nagpahinga na naman siya. Meron kasi mga libro yun siya with regards dun sa revised penal code. Tapos meron doon yung annotations, yun yata ang termino siguro dyan yung mga annotations. So yun pala yun, legal comments. Pero ang specific siguro na word doon pag nagsusulat ka ng libro, yung annotations, yun naman. So may mga annotations kasi doon. Dahil sa pagbabasa, doon ba ako nagkaroon ng gana, although na masyadong matagal na panahon na yon, pero sa loob ko, nasa isip ko, na intriga ako doon naka-stuck sa isip ko. Kaya isa sa mga nag-trigger yon o mga later na nag-trigger sa buhay ko na mag-aral din ng batas. So gaya nga ng sinasabi ninyo, although na yung pag-aaral ko ng batas, self-advancement lang ito dahil alam naman ninyo yung aking naging background. Diyan sa Philippine Coast Guard dati, nag-apply ako for officer kasi ang objective ko doon ay sana mag-aral sa law school para maging abogado ba. So yun na lang yon. So dahil sa pinigilan, hinarangan, nag-self-advancement na lang ako. Gaya ninyo, baka may nais kayo na magbasa later, magustuhan ninyo mag-aral sa law school, lalo na sa mga 4-year course dyan. Tuloy nyo, wala namang question dyan. Basta ang question dyan, meron ka bang gana? Kung meron kang gana, ituloy mo. Kaso lang, syempre, titingnan mo din siguro yung financial side mo kung kaya ba. So, ganun lang yon. So, kasi sa buhay din natin, kailangan din ho nating magplano. So, naiba tayo ng konti. So, akin, ang purpose ko naman, bakit na ang naging topic ko ngayon are impeachable officers, kahapon impeachment naman yon. So, siguro, at least, dagdag or follow up sa topic natin ngayon. At least yung pag-deliver ko ngayon ng aking topic hindi ba yung putol-putol, hindi na yung at least ba kahit papaano masabi natin nakapaghanda. Okay? So balikan ko muna doon yung Judicial Committee sa House of Representatives. Sila yung Oversight Committee. Yun na nga. Tapos, gagawa sila ng report. After ng report, magkakaroon ng House of Representative debates. Pagdidebatehan nila iyan. Puntahan ko yung aking mga comment.
Okay? Pagdidebatehan o iyan ng Kongreso. Hmm. So, ang problema ngayon dito dahil syempre, mabasa ninyo, baka sabihin nyo sa akin, wala na kaming tiwala sa Congress eh. Wala ho tayong magawa sa kasalukuyan. Hindi naman ako presidente. Pero kung ako presidente, alam ko yung gagawin ko rin siguro. Sigurado ho yan. Nasabi ko rin sa inyo. Baka sabihin nyo sa akin, baka pag nandun, masilaw ka. Ganito lang ho iyan. Marami yung sa kasama ko nagsasabi na gusto nilang maging mayaman o nung civilian pa ako. Naka-ukit to sa utak ko yun sa isip ko. Alam nyo, pupunta ako sa mga mall, minsan bumibisita ako. Iniisip ko na ako yung may-ari ng mall. Kumbaga, get the feel nyo ba? Ba naintindihan nyo? Punta na lang mo kayo sa isang mall. Isipin mo na ikaw may-ari ng mall. Masarap kaya yung tulog mo? Masarap ba yung buhay mo? Di po ba hindi? Isipin mo na lang yung pasasahurin mo dyan. Security guard lang, tsaka janitor mo. Naintindihan nyo po ba? So, hindi ho madali. Ganun ho. At sabihin ko na rin sa inyo, na ulit-ulitin ko si Ate Tiray, nagpahinga na si Ate Tiray Nung dyan ako sa may Parola, sa Coast Guard Base Parola, dyan sa Binondo, sa Delpan. Si Ate Tiray, kapitbahay ko yan. Nililinis nila yung kanal sa tapat kasi yung kanal doon sa gitna sa daanan. Siyempre para ba madaling linisin, para pag may mabara, madaling magawa. At siyempre pag bakit nasa gitna, siyempre pag may mga dumadaang tricycle, ganun yon. At hindi ba mabahura, hindi mahulog sa kanal. Kasi pag sa gilid, siyempre mahirapan yung tricycle mo or kariton mo. So ganun lang yung kaya nilalagay sa gitna. So ma-share ko lang ng kaunti since nagpahinga naman si Ate Tiray na Condolence, sana kaawaan siya ng Diyos. Kung ano man yung naging buhay niya, akin lang masabi, nung nandyan ako sa Parola the compound, dyan sa may Delpan, sa may Coast Guard Base Parola, mabait naman sa akin yan si Ate Tiray. Opo. Kaya nung panahon na yan, nandun ako mga 2014 to 2016, talagang swabo talaga. Siyempre may loan ako noon hirap pa ako Ang nangyari, sabi ko sa kanya, at saka hindi ganun kalaki yung sahod ng uniform service Maliit lang yun. Kaya ang tawag dyan serviceman serviceman, hindi singular man hindi family man o ganon. So in short, sabi ko, bigyan na lang kita ng 300 isang linggo, bahala ka na kako. Pero wag naman kako araw-arawin baka sabihin mo naman inaalipin kita rito. Wag naman kako ganyan halos araw-arawin mo. Sabi ko at least mini-maintain mo na din lang, nagpapagod ka na din lang. Bigyan kita kahit paano kasi sa ngayon yun lang kaya ko Siyempre nakita niya naman May anak na kasi ako that time, hirap din Hirap din ako. At nagpapadala pa sa bahay nung time na yun na nagkaroon ako ng anak, hindi na halos nakapadala sa bahay. So ganun lang yun. So in short, ang masabi ko, pangkain ko na nga lang, binibigay mo pa So ganun ho. So sana pala kayo nakakain na ha. Kasi baka gugutumin kayo. Kape muna tayo saglit. So yun lang yun. Baka nandun ka halimbawa pag ikaw na hypothetical lang din naman ito at hindi naman ako tawag nito feeling ba. Gagawin ko talaga. Ito yan. Pag ako halimbawa presidente ganon, sigurado yan. Gaya nga sa sinabi ko sa kasama ko, sabi ko pasalamat lang sila. Ginawa nila sa iyo to. Pasalamat sila, ultimo lang ako. Kasi pag meron akong kapangyarihan, pantapat sa kanila, susuwagin ko sila. Yun lang yung sinabi ko sa kasama ko. Hindi ko na lang i-drop name dito. Alam ko, grabe yung pinagdaanan nito Mantakin mo, 15 years na yung kaso niya, grabing hirap niya. Wala man lang may tumulong sa kanya. Kumuha siya ng legal counsel, private. Mantakin mo, in the performance of duty, no? In line of duty, nagkabulilyaso ka. Solo mo ngayon lahat.
Kaya doon ako nagkaroon ng kirot. Sa loob ko ba, may kirot akong yung may kirot sa loob ko nung nag-usap kami ng 2024. Ginawa ko talaga lahat ng makakaya ko doon. Kaya nagulat din siya Lumabas siya ng pinto at saka nagganong-ganon siya ng mata. Ewan ko kung umiyak siya o lumuha siya o ano. Hindi niya man kasi inaasahan kasi yan siya. Muntikan na kayo magsuntukan dalawa niyan. Opo. Talagang nagalit ako sa opisina noon. Talagang gusto ko talagang anuhin din. Sabi ko, ganun. Pero ako sabi ko sa kanila, kilala man ako din sa Coast Guard na kahit kaaway ko, tinutulungan ko yan. Kahit nga yung isang kasama dyan na galit sa akin Nakabangga siya doon ng tao sa may Ross Boulevard. Lipad yung tao, patay. Kinulong siya doon sa may somewhere doon sa Baclaran. Binisita namin yan. Kasama ako doon sa contingent sa bumisita sa kanya. Kaya sama namin sumama ako doon kay Sir Rueras. Kasi dumalaw nagkaroon ng information sa nagpasa ng information sa barracks. Punta si Sir doon, sino gusto? Dumalaw, sumama ako doon. Drop name pa ba kita dito? Kilala mo kung sino ka? Nakakulong siya doon. Kinausap ko siya, tanong ko sa kanya, Chip, kamusta ka rito, Chip? Sabi niya, okay lang. Pero yan, grabe galit sa akin yan. Yan, ganun lang yun. So makita nyo, kahit magkaaway tayo, pagdating sa trabaho yan. Walang personalan yan. Yun lang yung akin. So sa kasama ko naman, at least, masabi ko, at least okay ka na, antayin mo na lang yung tinatawag na promulgation or decision. So again, nag-iiskita tayo dyan sa headquarters. Salamat naman at meron kang nasa na ako'y tulungan financially. Bagaman kapos ka rin dahil binagyo nga sa inyo. Okay lang yun sa akin, Jeep. No problem sa akin yun. Naintindihan ko naman yun. At salamat meron kang nasa. Doon pa lang sa nasa, okay na sa akin yun. Pero ito lang masabi ko, just in case na halimbawa, nagkaroon ng verdict in the performance of your duty, in the performance of your duty, ginawa mo naman yung trabaho mo, nagkaroon ng lapses doon yung doon sa kabila, tapos ibato sa'yo, napakalabo niyan. At ang masabi ko lang, meron pa naman pag-asa. At sakaling gawin man nila iyan na ikaw pa yung nag-perform ng duty mo, hindi naman ikaw yung nag-cause ng pagkamatay ng mga tao na yon, ipapatong sa'yo, ito lang masabi ko, may pag-asa pa naman. At may mga natitira pa rito, ibubuhos ko yan sakali man. Kasi meron pa namang Court of Appeal at meron pa namang Supreme Court. Sana hindi na makarating doon sa Court of Appeal. Kasi malinaw naman iyan At makita mo, bagaman tayo minsan muntikan na tayong minsan magsuntukan, tinulungan kita. Kasi ganun talaga ako Gaya nga ng sinabi ko dyan dati sa medical ng 2022 nung nag-re-enlist ako. Ang sabi ko doon, this will be my last re-enlistment. Hindi ko naman nagawa kasi una may mga incident sa buhay ko, may mga nangyari na turn of events na hindi ko kontrolado. At ang sabi ko doon sa doktor, kung ano man yung ng Coast Guard, papabayaan ko. Yun ang sinabi ko, naka-record naman yun. Kaso lang, ang nangyari, sinabi ko nga pero hindi ko nagampanan. Yun? Na hindi ko matiis pabayaan. Ganun yun. Ganun lang yun. So, kung masama man yung aking ginawa na hindi ko natiis yung aking kasama, kahit mang kaaway ko, itunulungan ko. Kung masama para sa iba dyan, bahala na kayo. So, ikaw ma'am, kung masama yung ginawa ko, bahala ka na. Ngayon, ito sinasabi ko na, sakaling makarating man sa Coast Guard board, yan na. Yan at yan ang sasabihin ko pa rin. Dahil yan yung totoo. So, yun lang yun. At alam ko rin yung mga gagamitin yung mga files sa akin galing dyan sa medical. Meron naman akong hawak dito At alam ko naman yun. So, yun lang yun. So, ano pa ba? So, yun lang masabi ko. Bilang kasama ninyo dyan sa Coast Guard, siyempre nagsusumikap tayo. Bakit ko nabanggit yan? Yun na nga, pag sabi ko, pag halimbawa ako presidente, may kalalagyan kayo. Kalalagyan kayo yan. Hanap ako ng mga taong loyal sa gobyerno, yung mga taong may integridad. Ano yon? Ano ibig sabihin ng integridad?
Sinabi mo, ginawa mo, sinasabi mo. Yung pagiging makatotoo ba? Yung pagiging makatao. Kasi alam nyo naman kasi dyan, tulad nga, gusto kong tumakbong senador, maraming traidor dyan. May traidor talaga. Wala naman tayong hindi na drop name dito At karapatan ko yun para sabihin na merong traidor. Meron talagang traidor. Ha? Traidor talaga. Sino-sino kayong mga traidor kayo? Yan. Tanim ng dragon. Ha? Ano kayo ngayon? Sinunog ko na kayo. So, America, wake up, wake up. At invoke ko lagi dito ang sinasabi ni John F. Kennedy. Pangontra naman yan sa sinasabi lagi ni MLQ nung siya ay nabubuhay pa. Na gusto niya na ang Pilipinas ay maimpyerno. Ano yung sinabi niya? Yan, nakapost na rin lahat. So, kung meron man kayong tanong, i-post nyo na lang at babalikan ko kayo. Okay? Pero ito, i-refresh ko na lang kayo. Kahapon, impeachment. Ngayon, impeachable officers. So, naibanggit ko naman, may na-provide naman ako mga information. At sana, natuto tayong lahat. Sabay-sabay tayong natuto sa para ng impeachment. Again, panawagan ko lang sa kay Representative Pulong Duterte, Sir, Congressman, Sir. Ang akin lang sir, hindi man ako isang abogado at hindi ako piling Yan ang masabi ko sa mga abogado na mahilig manghamak. Akin lang sir masabi, wag kayong mag-alala na kung sino man yung mag-file, kahit tambakan, sabihin na natin isang jeep, isang truck ba dyan na file ng complaint dyan sa House of Representatives. Kasi dadaan naman iyan sa proseso. Ano iyan? Sa House Judiciary Committee. So sila naman yung magpa-process niyan at sila naman yung maggagawa ng report at magkakaroon ng debate diyan sa buong Congress. So yun lang po sir aking maitulong sa inyo. Isa lang po akong hamak. Isa po akong masabi ba na Coast Guard kasi ang serial number ko rin naman, di naman nawawala yan So ma'am, makita mo rin ma'am no. So yun lang sir akin sir, Congressman, wag ho kayong mag-alala. Kung ako lang, rest assured, magpahinga sila. Ibig sabihin mag-rest assured ka lang dyan na meron naman hong proseso. Again, ang ating batayan, yung inyong batayan bilang congressman, yung procedure lang ho. Pwede nyo naman yan questionin Kasi tulad yan, halimbawa, binraso nila iyan. Bagaman na yung final na impeachment complaint is does not merit, lacking, wanting, lacking. It does not constitute or does not suffice the violations or the impeachable grounds or grounds for impeachment. Pwede nyo naman kontrahin iyan. Ngayon, kung sino-sino yung mga nagsisipirma dyan, na bagaman alam nila na kulang, anong tawag mo doon? Di gross negligence, incapacity. They do not have the capacity na despite of the overwhelming, monumental, colossal na mga ebidensya at mga existing na complaint na does not merit ng impeachment, tutuloy pa rin nila. Anong tawag mo doon? Ano yan? Pwede ba sabihin sarsuela? Sabi ng iba yun sarsuela. Sarsuela is a Spanish term So yun lang yun sir akin. Sana sir makatulong din ako sa inyo sa isang maliit na paraan. At itong aking Facebook Live, yung Ode Alteram Partem is for academic purposes only. At para po ma-educate din or matulungan ko din at sabay-sabay na tayong mag-aaral o nananaliksik aking mga viewers, followers sa pag-aaral sa impeachment or sa ngayon yung topic ko ngayon are impeachment officers. At tinignan natin yung grounds at tinignan natin doon sa House yung House Judiciary Committee, sila ang gagawa ng proseso at gagawa ng report at magkakaroon ng debate doon sa plenary sa Congress at magkakaroon ng 1/3 votes at aakyat yan sa Senate. Pagdating sa Senate, may prosecution doon, yan yung taga-House, kung sino man yung, siguro most probably House Speaker yan.
Kasi siyang representative ng kabuuan ng Congress eh. Most probably House Speaker yan. Yun ang masabi ko lang ha. Or majority, sino yan? Or majority. Parang ganun ba? Sino yung House Majority dyan? Yan siguro magiging it's either kung sino. I-search nyo na lang ha kasi kakapusin ako sa oras dahil may gagawin pa ako dito. So again, tuloy ko lang pagdating sa Senate, may tawag yan, impeachment complaint. Ha? Ayun sa tabo na green, oh. Kunin mo. So again, nabasahin ko sa Article 11, Section 3 to 5, Section 3, open paren, 1, close paren, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So again, number 2, open paren, number 2, close paren, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. So ibig sabihin kung nag-file man yung sinong abogado na yun, may endorsement man. Siyempre may sasalo niyan doon sa loob ng Congress. So tuloy ko na lang ha. Or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days. Ay, yung pala may duration pa ng 10 session days. Tapos, and refer to the proper committee. So pag-file niya within 10 session days, kailan ba nag-file yun? So 10 session days yun, may tawag nito, may isang representative na mag-file din ng endorsement. At 10 working days iyon. So kailan nag-file sino yung abogado na English speaking na nakasalamin? Na sabi niya, para bang ginawa niya, matulog naman daw siya. At least nagawa niya. Whether it be win or lose, basta nagawa niya. So, tuloy ko lang ha. And refer to the proper committee, which is the proper committee, the House Judiciary Committee. So, yun. At least natututo tayo ha. Within these session days, within 3 session days thereafter, period. The committee, after hearing, and by a majority vote of all its members. Yun na yung kanina yung sinasabi, magkaroon muna, nag-file. Laglag mo lang kuya. Sige, laglag mo lang kuya, no problem. Thank you. So yun lang yun. So magkaroon ng endorsement. Pag nag-file, may mag-i-endorse, dadaan doon sa House Judiciary Committee, magkaroon ng proceedings, hearings, maglabas ng resolution. After nyan, pupunta sa plenary. Sino yon? Buong Congress na ngayon yon. Mag-uusap na ngayon sila. Tapos magkakaroon ng botohan dyan. Kailangan na naman ng 1/3 out of 200. Ilan ba sila? 215, 205 na congressmen. 1/3 lang doon. 1/3 lang sa boto regarding no sa impeachment proceedings or sa impeachment complaint. Yun na yun. Pag na-suffice nila iyon, after, ito na nga, the committee, after hearing, and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. So yun na yun. Ay na nag-file. Sino ba yung nag-file na abogado? So 10 days yun. So may hearing yon. So meron sinasabi dito na 3 session days. After nyan, ang committee maglabas ng hearing, magkaroon ng resolution. Tapos magkaroon ng within the period of 10 working days to Tapos may sinasabi pa rito, ang report shall submit its report to the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. Yung resolution halimbawa, pumasa, may vote na. Yun na yun.
Yung resolution nila, the resolution shall be calendared. O, yun pa, yung isang procedure nila, ikakalendar pa yun doon sa Congress. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Grabe, no? Merong sinasabi na 10 days, may sinasabi pa na 3 days, may sinasabi pa na 60 days, tapos may sinasabi pa ulit na 10 days. So, kailangan yung mga procedure na iyan, makomply iyan. Kasi pag hindi na-comply iyan, ang masasabi na naman dyan, procedural breach, at masabi na naman unconstitutional. Okay? So, hindi ho madali-dali. Kaya kung sino man halimbawa pipirma dyan, alam naman na lack merit, halimbawa kulang pa ng sustansya, para bang nagluto ka halimbawa ng pansit, kulang pa yung mga sangkap, sabi mo pwede na yan, aba hindi mo matatawag na pansit yon. Oo, pansit yung sangkap, pero kulang sa mga sangkap. Ulam lang yon, pwede mo siyang ganun. Paano sa batas? So ganun yon, magkakaroon yan ng tinatawag na technicality. Technicality in terms of doon sa procedure. Okay? So pwede ngayon mababasura yung resolution na yan, may magki-question ngayon yan dyan. So matatalino naman yung taga-congress dyan. So pag mayroon halimbawa pumirma dyan, na alam niya naman na kulang, anong tawag mo sa kanya doon? Hindi mo siya pwedeng matawag na bobo, tanga. Hindi mo rin siya pwedeng matawag na traidor. Ang tawag doon, incapacity, kasi in line na sa performance ng kanyang function, ng mandated niya, ng mandato niya, gampanan niya. Kung hindi niya ginampanan, ano nang tawag doon? Culpable violation of the Constitution. Pwede mo ba siyang masabing traidor? Hindi ko masabing traidor kasi hindi naman tayo sa ibang bansa. Dito lang naman yun. Binayolate niya. Kung sakop siya ng civil service, hindi siya siguro sakopin ng civil service yan. Ano muna yan? Sa House Committee, House rules na naman yan. O congressman ka, or congresswoman ka, alam mo naman na kulang pa ng merit o kulang pa ng sustansya yung nagboto ka doon. Although na meron naman silang tinatawag na parliamentary immunity. Pero siyempre sa committee, maghihiring yan eh. Siguro ang karamihan siguro gagawin nila dyan para hindi sila mapaya, mag-abstain. Kaysa naman magboto sila na kulang. Pero siyempre pwede naman yon, i-justify mo lang din naman. At least mapaalam mo sa iyong mga constituents kung saan ka nag-congressman, mapaalam mo, maparating mo sa mga nagboto sa iyo na ginampanan mo yung pagiging congresswoman mo or congressman mo, hindi ka nagtraidor sa tiwala na binigay ng tao sa iyo. Dahil sinasabi ko sa inyo, no, na gusto kong tumakbong senador, alam ko rin yung kalakaran. Hindi ba ako bugado? Tama, hindi ako bugado. At salamat dun sa kasama ko dahil kahit bagaman siya nagpahinga na, pinigilan niya ako na hindi ka worthy maging isang official sa Philippine Coast Guard. Wala sa ayos. Hindi worthy daw. Ewan ko sa'yo. Nagpahinga naman siya. So tuloy ko lang, no. Doon sa number 2, a verified complaint. So nandun na tayo sa last portion ng number 2. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Next is 3. A vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. So hindi madali iyan. So number 4, open pa rin. Number 4, close pa rin. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So yun na pala yun. Pag nagkaroon na ng resolution na kompleto na yung proseso, may boto na, within 10 days, ay submit na doon sa committee, ay kailangan i-forward nyo na yan sa Senate.
May primary yun eh. May nag-file ng complaint, impeachment complaint. May nag-endorse, may nag-submit, may nag-endorse. After noon, may tinatawag na 10 days. Tapos meron pa yung 60 days. Meron pa palang muna 10 days pag nag-file, 10 days. After ng 10 days, doon kung sino man yung nag-file, may kukuha congressman magpa-file ng endorsement. I-endorse saan yun? Sa Judiciary Committee. Sa Judiciary Committee, magkakaroon sila ng 10 days naman or 3 days. Maglalabas sila ng resolution tapos or ng report. Paglabas ng report, dadalhin sa plenary ng Congress, magmi-meeting sila dyan, pag-uusapan nila within the 60 days period, maglabas sila ng resolution. After ng resolution, dahil na-suffice na, ibigay sa committee. Sino bang committee nila dyan? Pagtapos niyan, forward nila within 10 days na na-receive na, kasi nagbutuhan na, may 1/3 na. Ito sila, 1/3 na. 1/3 na. Ito sabi sa number 3. Number 3, a vote. Anong number 3? Sa Article 11, Section 4, Section 3. A vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the article of impeachment of the committee or override its contrary resolution. Siguro Judiciary Committee. Or hindi ko matawag kung anong committee. After ng Judiciary Committee, naglabas sila ng report. Pagbobotohan yun ng kabuuan ng Congress, kung anong committee tawag sa kanila doon. Siguro ang tawag sa committee nila siguro doon is the Articles of Impeachment Committee. Tapos meron pa rito, comma, or override its contrary resolution, period. The vote of each member shall be recorded. So after ng recorded, number 4 na tayo. So number 4 is, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Yun na nga siya. Kailangan yung pag nagkaroon na ng resolution, halimbawa, yung 60 days na comply na nila yon, naglabas na ng resolution sila na ituloy ng impeachment complaint laban kay President Marcos halimbawa o kay Vice President Sara Duterte. Pag na-receive ng committee yon, ng 1/3 vote na ng Congress, dadalhin sa committee ng committee ng Congress yan kung sino mag-handle yan. 10 days kailangan aksyonan na nila yan. So ano yung gagawin after 10 days na na-receive yung resolution ng committee ng House? Forward din sa Senate for trial na. Siyempre pagdating na naman sa Senate, may procedure ulit yan sa trial. Hindi yung dahil ito yung sa Congress hindi, iba naman yun, upper house na yung Senate kasi doon ito trial yun eh. So ang magiging prosecution doon sa impeachment trial, yung either House of Majority Leader or sino bang House Speaker or House Majority Leader. So hindi ko lang masabi kung sino pa kasi mahaba pang usapin ito. So rundown lang naman ito. So again, sa number 4, basahin ko lang ulit yung number 4 sa Article 11, Section 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Number 5, Section 5 of the Article 11. Number 5 is, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of the year. So, ito. So, ang concern ni Pulong Duterte, magpa-file ng complaint, kung kulang-kulang na naman, once a year ka lang mag-file. Ang akin lang, naging comment ko doon, it does not matter kung ilang man ipapile mo, kasi kailangan naman ng endorsement yun eh. Ganun lang po yan, Mr. Congressman Pulong. Ang masabi ko lang sa abang isang citizen bilang isa sa concerned citizen ng Pilipinas, dito sa aking channel na OD Alteram Partem, kasama kong aking mga audience, followers na nag-aaral din ho. Wala akong question niyan kasi may may proseso naman yan. May mag-i-endorse, kunin yung complaint, kung sino mang individual na nag-complaint yon, kukunin yon endorsement, isasubmit sa House Judiciary Committee,
Within 10 days, kailangan nila aksyonan iyon, maglabas ng report. After ng report, dadalhin sa plenary, magkakaroon ng election doon o ng butuhan doon sa out of 200 plus na congressman. Sa plenary, ibibigay nga sa committee, ano pa tawag nila doon, i-record pa nila iyon. Saan ba kanina ito? May sinasabi pa yan sila na i-calendar. Yun na nga. The solution sa Section 2, Article 11, Section 2, ang sabi doon sa last portion, the resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. So, meron pang 10 days pag halimbawa nagkaroon na ng 1/3 vote doon, i-submit sa committee, meron pang 10 days doon. Kung meron probable halimbawa na pwedeng siguro questionin doon, i-delay para kasi nasa committee pa lang After noon, pag klaro na suffice na yung proseso, ang mangyari niyan sa Section 3, Article 11 of the Constitution, a vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. So after ng calendar, pwede pa yun, may 10 days pa. Yun lang yun. So, ang akin again, masabi ko lang, bahala sila kung sino man yung nag-file. Whether it has merit, lacking merit, substantial, unsubstantial, o partial, may impartial man dyan. Bahala na sila dyan, ipoproseso naman ho iyan, kumbaga. So, yun lang ho yung akin. So, dyan ho tayo nagtatapos muna sa ngayon dahil may gagawin din ako. So, again, yung impeachable officers, or those impeachable officers, may nangaagaw talaga, cellphone. Ewan ko ba. So again, who are those impeachable officers? Yung topic natin ngayon, impeachable officers are President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission. Sino yon? COA, Commission on Audit, Civil Service, CSC, tapos COMELEC, and the Ombudsman. Again i-refresh ko lang kayo. The process, the House of Representatives acts as the prosecutor, deciding whether to impeach, file, or open parent, file articles of impeachment, close parent. Role of the Senate acts as the impeachment court, trial the case. Yun na yan siya. So again, yung butuhan doon para sa articles of impeachment sa Congress is 1/3. After na ng resolution, after na ng endorsement doon sa House Judiciary Committee, naglabas ng report, magkaroon sila ng plenary nila or articles of impeachment, magbobotohan sila. So kailangan doon is 1/3 na vote lang. At sa Senate naman, ang kailangan naman doon, dahil after ng trial, dahil na-submit na yung resolution or articles of impeachment from the House of Representatives, ipaprocess na naman doon sa Senate. So magkakaroon naman doon ng trial sa Senate na. Pagdating sa trial pala sa Senate, pag presidente yung ini-impeach, kailangan dyan present ang Chief Justice of the Supreme Court. Paano pag wala? Ang nakasabi lang doon, basta pag presidente ang ini-impeach, andun yung Chief Justice. Tapos the rest, wala na. Siguro, na yun siya, yung Senate President. So again, dito, the Senate acts as the impeachment court, trying the case. A 2/3 vote of all senators is required for conviction and removal from office. So diyan po nagtatapos ang ating Facebook Live sa ngayon. At sana na-suffice ko yung aking topic na impeachable officers. At nakita natin yung magiging takbo
ng impeachment na ito. Medyo matagal-tagal at madugo-dugo at talagang magastos iyan. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Nawa ako'y nakatulong sa inyo sa anumang paraan na nakapagdala ito ng ng aral sa atin, particular sa impeachment, na wag ho tayong basta-basta na lang makinig sa mga reporter kasi ang katotohanan, ibang reporter pagod na rin yan eh. Tsaka yung iba dyan, siguro gusto lang magtanong para bang feeling na matalino. Ay, saksi ho ako dyan, marami akong nakita niyan. Opo, 50 anyos na ako eh. Opo, meron yan. Lalo sa trabaho nga namin, meron pa dyan feeling. Akala mo pag nagbigay ng informasyon, akala mo kanya eh. Walang ya naman. Para bang ang labas siya ay matalino. Hindi ganun yon. Atin ho, tulad ako, credit to the owner. Ganun ho yan, kaya nga may CTTO eh. So, nilalagyan ko lagi dito, source, sabi ni Ganere, sabi ni ganyan, ito sabi ng konstitusyon. Yan kasi ang ating dapat gawin. Tayo ay nagbabasa lang din naman. So wala naman tayo pwedeng ipagmayabang. Ang akin lang sana, ito ay nakapagdala sa inyo ng kaalaman para magtumibay tayo na meron tayong kapangyarihan at meron tayong kakayahan na mag-aral basta meron lang na tinatawag na gusto. So bago ko makalimutan, ay sasabihin ko ulit ito. Salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsusubaybay sa aking channel. Ode Alteram Partem, shoutout sa inyo, shoutout sa aking mga magulang, magiting ko na tatay, sa aking nanay, sa aking mga kapatid, at sa mga kaibigan ko dyan sa trabaho, sa kasama. So, salamat ng maraming salamat sa inyo. At ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us share the other side. Sa Diyos po ang karangalan at kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.